Kim here and welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to do a comparison video para dito kay Detail Makeover Lip Ink versus BLK Cosmetics All Day Lip and Cheek Tint. So ayan yung kanyang packaging, and then ito naman si Detail Makeover Lip Ink. Ang napili ko na shade dito is si Red Berry. Medyo pinkish red yung kulay nito. Tapos, dito naman kay BLK Cosmetics Lip Tint, ang napili ko na shade is Sangria. At nabili ko si Detail Lip Ink sa SM San Lazaro dun sa Detail Makeover na booth nila for only 119 pesos. Tapos, ito naman si BLK Cosmetics All Day Lip and Cheek Tint. Nabili ko siya sa Trinoma for 299 pesos. At bago tayo mag-start, isa-swatch ko muna siya sa inyo dito sa aking kamay. Ayan guys, yung shade ni BLK. Naman si Detail Makeover Lip Ink. Ayan. Ayan guys, nung wipe ko silang dalawa ng tissue, mas natanggal to si BLK kaysa dito kay Detail Makeover Lip Ink. At ayan guys, hindi ko na patatagalin pa tong video na to. And without further ado, let's get into the video. And first guys, mag-start tayo dito kay BLK All Day Lip and Cheek Tint. Tapos, i-gradient ko lang muna siya bago ko siya i-full lips para makita nyo guys. Ang smooth nung ano niya, doe foot applicator. So, i-blend ko lang siya. Ayan. And so far, nabe-blend ko naman siya ng maayos. Ayan. Very natural lang nung kulay niya. Pero dagdagan natin. Yung middle part lang yung dadagdagan ko. Then, blend ulit natin. Yung feeling nung lip tint sa lips ko, para siyang laway. Kasi sobrang dulas talaga nung lip tint, nung consistency niya. Ayan guys, yung itsura niya sa lips ko kapag gradient lip lang or gradient look lang yung ginawa ko. Tapos, habang tumatagal, may sticky effect siya. Ayan o. At ngayon naman, ipo-full lips ko siya. Ayan. Yung kinuha ko, yung medyo pink kasi ito yung parang mas okay para sa akin. Yung iba kasi orange na, tapos yung isa parang red-orange. So far, okay naman siya. Parang natural lang yung kulay niya sa lips ko. At ayan. Tatanggalin natin siya kung mabilis ba siyang matanggal. Ilang rub lang yung ginawa ko, no? Tanggal ka agad. At ngayon guys, dito naman tayo kay Detail Lip Ink at ganito yung itsura niya. Ayan. Sobrang cute. O, diba? Ang shade pala na kinuha ko is yung Red Berry. Ganun ulit guys ha. Gradient muna bago full lips. Parang mas pigmented to. Diba guys? Kitang-kita nyo naman. Mas pigmented siya. Magkaiba yung consistency niya kasi si BLK talagang parang, ayun, yung consistency niya para talagang laway. And then, ito naman, hindi ganun yung kanyang consistency. Hindi rin siya medyo watery. Parang meron siya pagka-jelly na water. Pero, mas konti yung water niya. So, ayan guys, yung itsura niya kapag gradient lang. Ngayon naman, ifo-full lips ko siya. In fairness, ang ganda. Ang ganda niya. Nagagandaan ako sa kanya, guys. So, parang may nanalo na, diba? Pero, syempre, kailangan natin isa-isayin yung mga characteristic nila kung sino talaga yung panalo sa kanilang dalawa.
Ayan ang aking full lips using the Detail Lip Ink. Ayan. At ngayon naman, gagamitin ko ulit yung wipes na ginamit ko kanina. Tignan natin kung matatanggal siya kagad. Ayan guys ha, nirabrab ko na. Pero ayan, meron pa ring tint. Nag-iwan pa rin siya ng tint guys. Hindi katulad nung BLK, nung nirab ko siya, diba? Kitang-kita nyo naman na nakikita nyo na talaga yung kulay ng lips ko. Meron pa rin guys, nahirap siyang tanggalin, no? In fairness. And there you go guys, nakita nyo yung dalawang swatch ko ng dalawang lip tint na to. At ngayon naman, punta tayo dun sa aking review para dito sa dalawang lip tint na to. Kung sino talaga sa kanila yung mas worth it bilhin. At ayun, punta muna tayo dun sa aking thoughts and honest review para dito kay Lip Ink Detail Makeover at saka dito kay BLK Cosmetics All Day Lip and Cheek Tint. Ito yung packaging ni Detail Makeover. And then, ito naman yung packaging ni BLK. So, kung ano yung pinakamalaki sa kanilang dalawa, ito si BLK. So, ayan, box lang naman yan. Ang importante guys, yung quality mismo nung lip tint. Ito para siyang nude, red nude. Maroon, ayan yung kulay niya. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkakadescribe ko nung kulay niya. So, nothing special naman dito sa box ni BLK. Tapos, dito naman kay Detail Makeover. Ayan. Ang cute lang kasi yung design mismo nung parang flavor or parang shade nung lip tint nandito mismo sa box. Sa packaging mismo ng lip tint. Ayan. As you can see, mas matangkad si BLK Cosmetic. Mas mataba rin yung kanyang loob or yung laman ng loob niya. Laman ng loob niya. So, ayan. Pareho sila na acrylic yung tube nung lip tint. Nakalagay dito kay Detail na lip tint kung ilang ml yung meron siya. Pero dito kay BLK, ayan, hindi nakalagay. So, tingnan natin siya dun sa pinaka-box. 4.2 gram. Dito kay Detail, 4.4 ml. Pero kung titignan ko silang dalawa, ayan, parang mas nararamihan ako dito kay Detail Lip Ink kesa kay BLK. Malaki lang kasi talaga yung body ng lip tint niya at saka malaki to. Ayan. Ito, dalawang beses ko pa lang siya nagamit. Pero kung titignan ko, mas marami pa rin to si Detail Makeover. So, next naman, punta tayo dun sa kanilang consistency. Yung consistency niya, hindi siya puro na watery talaga. As in, yung talagang tubig na tubig. Ito, meron siyang pagka-gel type. Pero meron din siyang pagka-watery. Kaso, yung pagka-watery niya, konti lang. Siguro, 90% or 95% is gel. Tapos, yung 10% or 5% ng consistency niya is watery na. Tapos, dito naman kay BLK, yung consistency naman nito para siyang laway. Hindi siya puro din na watery. Tulad din ni Detail na lip tint, ayun, mas marami din yung kanyang gel type kesa sa pagka-watery. Ngayon naman, punta tayo sa kanilang pigmentation. Yung kanyang pigmentation, okay na okay ako sa pigmentation niya kasi very pigmented nung lip tint. Unlike dito kay BLK Cosmetic, tulad ng swatch ko sa inyo kanina, parang light lang, parang natural lang guys yung kanyang pigmentation. So, for the pigmentation, mas panalo ako dito kay Detail Makeover. At ngayon naman, punta tayo dun sa kanilang staying power. So, dito kasi sa dalawang lip tint na to, hindi ito yung aking pinaka first impression kasi nagamit ko na sila at saka winner test ko na talaga sila. So, dito sa dalawang to, ang pinaka long lasting or pinaka nag-i-stay talaga is itong si Detail Makeover Lip Ink kesa dito kay BLK. So, dito kay BLK na lip tint, natanggal siya kagad. Nung ilang rub ko lang siya na ginanon, ayun, natanggal siya kagad, diba? Kitang-kita nyo naman. And then dito kay Detail Makeover na lip tint, kahit na ilang beses ko na siyang ni-rub, meron pa rin ako nakikita na lip tint or nag-iwan pa rin siya ng tint sa lips ko. Tapos, punta naman tayo sa scent ng dalawang lip tint na to. Ayan. Ito, meron siyang pagkaamoy ng, ano ba yung shade niya? Red berry plus wine. Ganun yung amoy niya. Ayun. Mas matapang yung amoy ng wine kesa dun sa red berry. Dito naman kay BLK, yung amoy niya medyo
may konting fruity scent. Pero kapag, ayan, sininghot mo siya ng ganun, dun mo lang maamoy. Pero kapag ginanyan mo, parang hindi mo siya maamoy talaga. At sa taste naman nilang dalawa, ito si Detail Makeover, hindi naman siya ganun kapait, pero may pait effect pa rin. Kung ano talaga yung lasa ng lip tint, ganun yung lasa nilang dalawa. Hindi ganun sobrang kapait. May malalasahan ka na konting sweet, pero ayun, may pait effect pa rin, pero konti lang talaga. Kung tatanungin naman ako sa pagka-moisturizing ng dalawang lip tint na to, sige, dito muna tayo kay Detail Makeover. Dito kay Detail na Lip Ink, okay siya kasi napapa-moisturize naman niya yung lips ko. At saka hindi ko nakita na napadry niya yung lips ko. Kahit full day ko siyang sinuot, hindi niya napadry yung lips ko. Tapos dito naman kay BLK Cosmetics, okay din siya sa akin sa pagka-moisturizing kasi nga, alam mo yon, yung consistency niya na parang laway, yun yung nagpapa-moisturize ng lip tint. Hindi ko rin nakita or parang hindi ko rin na-feel na nag-dry dito yung lips ko. And then punta naman tayo dun sa kanilang price. Sobrang laki ng difference ng price nila. Kasi ito si BLK Cosmetics is 299 pesos. At ito naman si Detail Makeover Lip Ink is 119 pesos lang. So, kung tatanungin nyo ko for the price nila, ayun, dito kay BLK, kung worth it ba siya para dun sa price niya. Ako, siguro, medyo nasa gitnang part lang ako. Kasi sa tatlong importante characteristic na hinahanap ko sa lip tint, isa lang yung meron siya at yun yung pagka-moisturizing. Pero yung pagka-pigmented at saka pagka-long lasting, wala sa kanya. So, hindi ko masasabi na worth it ito si BLK for the price. Kasi dati sa pagkakalam ko, nung unang release nila ng mga lip tint nila, yung maliit lang talaga, super liit. Mas maliit pa dito kay Detail Lip Ink. Pero yun, 249 pesos. Kaso, marami yatang nagreklamo na sobrang konti nung laman nun. Tapos, 249 pa. Parang hindi worth it dun sa price niya. Kaya, ayun. Naglabas sila ng bago na ganyan. Ayan. Pinalaki nga nila, pero pinalaki din nila yung price. Ang masasabi ko dito, sana pinalaki nila, pero yung price is still 249 pesos. Para worth it naman kahit papano. Dito kay Detail Lip Ink, ayan, meron siyang very pigmented na kulay ng isang lip tint. Tapos, yung price niya, very worth it, tsaka sobrang affordable lang. And then, moisturizing din siya. Tapos, pang-apat, long-lasting pa siya. Kasi guys, nagamit ko na to at sobrang long-lasting niya sa lips ko. Kahit na kumain ako or kahit uminom ako, nandyan pa rin yung lip tint. Eto kasi, uminom lang ako, wala. Natatanggal na kagad siya. So, nag-iiwan lang siya dito sa middle part ng lips ko. So, aanin ko yun. Kung hindi naman siya naglalas sa buong lips ko, diba? So, ayun guys, kung tatangin nyo kung anong mas worth it sa kanilang dalawa at kung sino ang pinaka-panalo sa kanilang dalawa. Sorry, BLK, pero ayun. Ito, Detail Makeover Lip Ink, yung mas worth it para sa akin. For 119 pesos, moisturizing, affordable, tapos long-lasting, and then super pigmented pa, o diba? So, there you go guys. At ayun, yung aking comparison video para dito kay Detail Makeover Lip Ink at saka dito kay BLK Cosmetics All Day Chic and Lip Tint. And thank you so much guys for watching this video. Don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din pala ako Instagram and Twitter guys. You can also follow me there para ayun, let's be friends. And thank you so much guys for watching. See you on my next one. Bye!